nakakaalam ng nararamdaman ko kay Rafael, even my friends. Ganoon ako kagaling na magtago ng nararamdaman ko. I master the art of hiding. Pag nandyan ito, ay hindi ko pinapansin. Ginagawa ko kung ano ang gusto ko. I don't mind kung mapangitan ito sa akin. I just shown what I really is. Kahit bagong gising ako, hindi ako nagpapakitang nahihiya ako. Kahit deep inside, tila sinisilaban ako pag nasa malapit lang ito. And now, hindi ko man kayang hayagang ipakilala ang sarili ko bilang babaeng nagmamahal dito, ay gagawin kong isang bagay na ni sa hinagap ko ay hindi ko inisip na magagawa ko. It's now or never. Bumaba ako upang pumunta ng mall. Naka-walking shorts na itim at t-shirt na white. Pinarasan ko ng white shoes at naka-eyeglasses ako kasi maga ang mga mata ko. I grabbed my wallet. Naabutan ko na nasa sala mga kaibigan ng kuya ko. Complete attendance sa mga ito. Meaning pati si my loves ko ay nandoon. Hindi na ako nag-abala pang magtali ng buhok. Sinuklay ko lang at nagpulbos na ako at nag-lip tint. Bihira ang ganoong get up ko. Lalo na ang mas bihira kung mag-lip tint ako. Hapon na. Saan ang lakad mo? Ani Kuya Yael. Sa mall lang kuya. Sige, enjoy lang kayo dyan at hindi naman ako magtatagal. Sabi ko habang sinisintas ang aking sapatos. Why wearing that eyeglasses? Si Kuya Wind. Reading glasses ito. Sumakit ang mata ko sa kakalaptop ko. May hinahabol ka sa akong deadline. Sabi ko. Kung may hinahabol ka palang deadline, sana hindi ka nalang aalis. Ani Rafael. It's done already. Kaya nga sumakit ang ulo ko. Hindi naman ako magtatagal, may bibilin lang. Sabi ko na muling sumilip sa salamin na nasa sala namin. Sa mall ang punta mo? Naka-lipstick ka pa? Ani Rafael ulit. Inikot ko ang aking mga mata. Pakaalamero talaga ang lolo ko. Buti sana kung nobyo ko. Kasi kahit pagbawalan niya ako magpanty ay ayos lang. Normal lang yan. Dalaga naman ako tsaka chance na din ito. Baka ito nang hinihintay kong pagkakataon na magka-boyfriend. Ngumisi pa ako. Gago, para sa'yo kaya ako nagpaganda. Baka sakaling mahumaling ka naman at magbagong isip mo at wag na magpa-Canada. Natawa ko ng lihim. Asa pa ako bata nga ang tingin nito sa pinapalaki daw di umano nitong babae. Lalo na kung ako. Lalo't nakababatang kapatid ako ng barkada nito. Hatid na kita. Doon din naman ang way ko. Sabi nito sabay tayo. Hindi na kasi baka wala akong masakyan pa uwi mamaya. Sabi ko, I'm your driver for today, so I won't take no for an answer. Sabi nito na nagpatiuna ng maglakad. Hindi, okay lang talaga ako. Tsaka may baka pang lakad. Tanggi ko dito, baka kasi masumbatan ko ito o di kaya naman ay baka kidnapin ko ito upang hindi na malayo sa akin. Wala, kaya nga ihatid ka, di ba? O baka naman may sundo ka sa labas kaya ayaw mo magpahatid dyan. Si Kuya Landon na ang sumabat na ikinasimangot ko. Wala no, tatambay pa ako sa mall mabuburo ka lang. Sabi ko dito. Then I'll wait. Kaya ko ngang maghintay na lumaki muna. Yan pa kayang ilang oras ka lang naman sa mall. Sabi nito na nakatingin sa kuya ko. Wala na ako nagawa na sumunod na dito at inaamoy-amoy ko pa ang sarili ko habang pasakay ng sakyan nito. Masakit pa ba mga kagat ng linta? Basag nito sa katahimikan. Agad naman akong pinamulahan ng muka. Halos nakita na nito lahat ng private parts ko. Nahawakan pa nga. Maging ang first kiss ko ay nawala ko na dito. Hindi naman. Sabi ko dito matapos lumunok. Why are you blushing? May bakat na ng pagkapilyo ang labi nito. Jeez, do you need to bring that up? Awkward kaya. Pwede ba kalimutan na natin yun? Humalakhak naman ang loko. Don't worry, matagal ako mawawala so meaning matagal kitang hindi maaasar. Humanda ka lang pagbalik ko. Sabi nito na ikinasimangot ko. Sana'y magbago ka na pagbalik mo. Sabi ko na lang. At sana ako naman ang pansin mo pagbalik mo. Depende, baka nga magbago na. Besides pag-uwi ko, pakakasalan ko ng babaeng pinapalaki ko. Sabi nito na matamang nakatingin sa akin. Nakakailang lang. Di ikaw na ikakasal. Nang makarating kami ng mall ay hindi naman ito sumama sa loob. Agad akong pumasok sa department store at pumili ng sexy na panloob at nang makabili, bumili din ako ng aking mga damit na babaunin sa bakasyon na binabala ko. So this is really the last chance to show how I felt for him. Magpapakatapang ako for these dumb feelings. Alam ko na pagsisisihan ko pero at least I give a shot. Nang pauwi na ako ay pinasundo niya ako sa driver niya lang kasi may emergency daw.
Malamang ay upang puntahan ang pinapalaki nito kaya naman hindi ko maiwasan na hindi malungkot sa naisip. Sana lang ay wala ko sa Earth pag bumalik ito. Oh, mag-isa ka nilang bumalik? Bungad na tanong ni Kuya Yael. Hindi ko maintindihan ang trip ng mga ito at dito pa tumambay sa bahay. May emergency daw? Kibit balikat ko. Hoy Ella, hindi ka ba ginapang noon nung nasa Palawan tayo? Tanong ni Kuya Dos. Kuya Dos! Pinandilatan ko ito na tumawa lang. Kung alam lang namang ito na halos lapain na ako na lalaki habang nandoon kami sa Palawan. Maging sa aking panaginip ay minomolestya ako nito. Kaya naman, masakit na malaman na magpapakasal pa rin ito sa pinapalaki nito. Sa kabila ng mga pinaggagawa namin habang nasolo namin ang isa't isa sa Palawan. What happened in Palawan? Stays in Palawan. Parang ganoon na mangyayari ko sakali man na magbalik ito. Ang pag-iwas dito ang pinakamaganda kong gawin. Hindi ako aatandang kasal nito kahit na ano mangyari. Tatanong lang naman. Syempre, kayo lang. Sige na, akyat na. Sabi nito na ikinumpas pa ang kamay. Umakyat na ako sa aking silid. Malamang upang muling magmukmuk na naman. Third person POV. Malikot na ang mga tao sa dance floor. It's a party sa mansyon ng mga Villanueva sa Pasig. Kasama sa table nila ang mga barkada niya, mga relatives nila at syempre ang babaeng dahilan ng pag-alis ni Rafael Villanueva. Mga nasa 40, mahigit din ang imbitado sa party at habang umiinom, lihim niyang tinititigan ang dalaga na tila wala din doon ng isip. Uminom siya uli at nang tumingin siya uli sa kinaroroonan ng babae ay wala na ito. Malamang ay umuwi na. Alam niyang sa pagkakataong ito marahil ay galit sa kanya ang dalaga pero para dito din naman ang kanyang gagawin. He will wait till the right time for them comes. He tried not to hold her again because he might not control his emotion anymore. Baka buntisin niya na lang ito para mapasa kanya na ng tuluyan. He let out a deep sigh. He want to be selfish and just follow his heart, but he want her to grow and fulfill her dreams first. A very big sacrifice. Being far from her is very hard, but he need to sacrifice. Ni magpaalam ng personal ay hindi niya nagawa at ayaw niyang gawin. Baka maging daan lang iyon para mas mahirapan pa ito at baka magtanan na lang sila. I will give my blessing only if you go abroad and let her fulfill her dreams first. She's just starting building up herself. Sabi ng ama ng babaeng mahal niya. Mahirap ang hinihiling sa kanya pero iba pa rin syempre yung may blessings ng mga magulang nito. Yun nangyari sa Palawan ay isang pag-asang pinangahawakan niya. Ang hindi nito pagtutol sa kanyang mga advances, alam niyang may attraction din na nararamdaman para sa kanya ang babae. Thank you for not taking advantage of her, bro. But still, I want you to wait. If the time comes na pwede na, ako mismo maghahatid sa kanya sa'yo. Sabi ng kaibigan niya na kapatid dito. At ngayon nga ang huling gabi na makikita at makakasama niya sa isang lugar, ang babaeng matagal nang umuukupa ng malaking bahagi ng kanyang puso. And he agreed. Ayaw niyang magsisi ito na hindi na-enjoy ang buhay dahil maagang natali sa kanya. Mamaya-maya pa unti-unti nang nag-alisan ng mga bisita at nagpaalam na ang mga kaibigan niya. Ngunit natira ang mga kaibigan niyang dito matutulog. Nalasing ako, pre. Reklamo ni Lyndon. Halata nga eh. Una na ako't maaga pang flight ko bukas. Sabi niya dito. See you soon, pre. Sabi naman ni Jai. Ayusin mo ang pagbabantay. Oras na malaman kung may umaalagid dyan. To hell with that agreement. Sabi niya na ikinatawan ng mga kaibigan. Areglado, boss. Akong bahala sa baby mo. Sabi ni Hans na isa sa mga mahigpit na bantay ng kanyang sinisinta. Mahirap nang masalisihan. Kaya nga mula noon ay todo bantay na siya sa dalaga. Kulang na lang ay ipadukot niya ang bawat lalaki nagtatangkang maligaw dito. Ako din tagabantay. Sabi ni Rex na panay ang tingin sa cellphone nito. Malamang ay nagmamonitor na naman ito ng iba pa nitong mga negosyo. Ay, paano ka makakapagbantay niya? Nilutang ka palagi. Ani, Yael. Basta, kami na ang bahala. Kalma ka lang doon. Ani, paring Dos. Alam niya na wala siyang dapat na ipag-alala ngunit syempre, nag-aalinlangan pa rin siya na umalis ng bansa. Sa ganda nito, hindi malayong marami ang magtangkang manligaw dito. May pagkamakulit pa naman ang dalaga. Tinapik na siya ng mga ito at kaya umakyat na din siya. They know where they sleep. Kaya it's his time to rest. He want to have her, talk to her, even for the last time pero ayaw niyang sirain ang pangako niya kasi alam niya na nakakakita siya ng pag-asa dito.
Samantala, sa silid niya, isang figura ang tila balisa. Nakamanipis na underwear lang ang babae ngunit nakamaskara ito. Pabalik-balik ito, tila hindi mapakali sa gagawin. Nang maulinigan nito ang pagbukas ng pinto ay kaagad na nagtago siya sa may closet. Medyo nilalamig siya sa suot niya at lalong hindi siya komportable. Maya-maya ay pumasok ito sa CR. Ang laking balak niyang gapangin ngayong gabi. Nang magsara ang pinto ng CR ay lumabas siya sa kanyang pinagtataguan at umupo siya sa closet. At nang lumabas ito ay nagtago na ulit siya sa ilalim ng kama. Halos pigil na pigil niya ang paghinga habang nakasilip sa lalaking tila walang kaida-ideya na may isang babae na nandito sa ilalim ng kama nito. Taniis niya ang lamig. Maya-maya pa ay lumundo na ang kama, tanda ng pag-upo nito sa kama at ang pagkamatay ng ilaw. Dahil sa pagod sa pag-asikaso sa mga bisita ay akmang matutulog na si Rafael. Ngunit naamoy niya ang pamilyar na amoy. How can he forget that smell? He especially made that perfume and he gave that only to one woman during her 18th birthday. That is his gift and a promise ring. Kaya naman ay naging alerto siya. Maya-maya ay naaninag niyang anino na isang babaeng papalapit at nakamaskara ito. Sino ka? Tanong niya. Malakas ang kabog ng dibdib niya habang ang babae naman ay hindi sumagot. Lumapit ang babae sa kama niya. Mata lang nito natatakpan ng maskara. Kaya nang sakupin nito ang labi niya ay nakaramdam siya. Kung kanina duda pa siya na ito ang babae, ngayon alam niya na ito iyon. Paano niya ba makakalimutan ng matamis na labing 2 gabi na niyang pinananabikan na muling matikman? Kaya niyakap niya ito ng mahigpit. He instantly kissed her with too much hunger. Tom, fine. I will give you the best night, baby. To hell with them. Bulong niya dito at dinaganan niya na. Isang palatandaan ng kanyang pakay at ang nunal nito sa hita. Medyo matigas kasi iyon at nahipo na rin naman niya ng ilang beses. At nang makapa ay napangisi siya. Maybe she can cover her face but not her assets. You're my baby. Your mask is not enough to hide your identity from me. Sinakop niya muli ang labi nito. Bahagyang natigilan pa ito but it's too late to back out, lalo at alam niyang malaki ang magiging epekto nito sa pag-alis niya. Maya-maya pa ay buong suyo na inangkin niya ang mga labi nito. Naglakbay na ang kanyang mga kamay sa katawan nito na nangangailangan ng kalingan niya. At nang gabing iyon ay tuluyan niya ngang inangkin ang babae. Matapos ang mainit na tagpo sa pagitan nilang dalawa ay hinalikan niya ang labi nito at maya-maya pa nga ay nakatulog na ito sa tabi niya. Marahil ay napagod talaga ng gusto sa kanyang ginawang pag-angkin sa katawan nito. Kinuha niya ang cellphone sa tabi niya at inilawan ang mukha ng babae. Tinanggal niya ang maskara na nasa mukha nito. Tom, baby. Napangiti siya na makita ang mukha nito. Ang maamo at maganda nitong mukha na bumihag sa kanyang puso. Although kanina alam na niya pero iba pa din syempre na nakita niya ang mukha nito. It's confirmed. He is right. After all, nakatagilid ito. Patalikod sa kanya, itinutok niya ang flashlight sa kaliwang hita ng babae. Napangiti siya ulit nang makita ang nunal doon. Yun din na makailang ulit niyang kinapa kanina. I'll be back, baby. Especially now that you are mine. So just for tonight, I will stay. But if I come back, I'll definitely make you mine whatever it takes. Sinuklay niya ang buhok nito. Mahabang buhok na tumabing sa leeg nito. Medyo humihilig pa ito. Malamang pinagod niya. Napakaganda talaga nito at tila bata na natutulog. Yakap na yakap sa katawan niya. Nung magkasama sila sa isang silid ay saglit niya lang itong tinitigan kasi natakot siya sa sariling damdamin at baka makalimot siya at magapang niya ito. Good night, baby. Salamat sa pabaon. Natulog na din siya. 10 a.m. pa ang flight niya kinabukasan kaya uminom pa siya. Mga 2 a.m. nang magising naman ang babaeng pangahas. Maliksi ang kilos na hinanap ang kanyang mga panloob ngunit hindi niya makita. Agad siyang bumangon. Isunuot niya ang dress na suot niya sa party at agad na bumaba. Nasa sala mga kaibigan ng kuya niya kaya lumiko siya sa isang pasilyo. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makalabas na ng gate. Kinuha niya ang maleta sa kotse ng kuya niya. Hindi niya inilock ang compartment ng kotse ng kapatid kanina kaya no need ang susi at sumakay na ng taxi. Dumiretso siya sa airport. Tom, how embarrassing this dumb life. I didn't even have undergarments.
Bulong niya sa sarili. Nang makarating sa kanyang destinasyon ay saka pa lang siya nakahinga ng maigi. Bumalik siya sa kanyang unit instead na magtuloy sa airport. Gusto niyang magpahinga na muna. Masakit na masakit ang kanyang katawan. Feeling niya ay mamamatay na siya sa sakit na nadarama ngayon, lalo at sa laking tao ba naman kasi nito. Masakit ang katawan niya, lalo na ang babang bahagi niya. Nang maalala ang maskara ay muli na naman siyang napamura. Pag naghanap pa kasi siya ay maaari siya nitong mahuli. Buti at tulog na ang lalaki. Natanggal pa lang maskara niya kagabi at ngayon nawala iyon. Baka nahulog sa ilalim ng kama kasama ang panty niya. Masakit ang katawan at tila dinaanan ang piso ng kanyang balakang. That's what she felt right now. Nasa condo unit niya siya ngayon. Dito muna siya tumuloy matapos ang ginawang kagagahan kagabi. She enjoyed everything they did last night at wala siyang makapang anumang pagsisisi sa kanyang ginawa. Mahal na mahal niya ito sa loob ng ilang taon at itinago niya iyon sa lahat. Mga panahong tiniis niyang masaktan at magmahal kahit na malayo. Kahit na pwede naman na lumapit siya ay mas pinili niyang mahalin ito ng lihim. Feeling niya ay ang tapang-tapang na niyan na gawa niya itong gapangin kagabi. Kahit pa nga nasaktan siya sa unang pagtatangka nitong pagpasok sa kanya. Mas malaki ang alaga nito sa personal kaysa sa panaginip niya. Nang kumilos siya, pakanan ay napamura na naman siya. Langiha, ang sarap mo kagabi. Ang sakit naman pag umaga. Naiusal niya. Nang maalala ang nakatakda nitong pag-alis ay hindi niya maiwasang maiyak na naman. Napakalupit naman kasi ng buhay pag-ibig niya. Pilit niyang hinamig ang sarili kahit pa nga masakit ang kanyang puso at ang kanyang puson. Hindi niya maiwasang hindi mamula nang maalala kung ilang ulit siyang nakarating sa himaya. May narinig siyang doorbell. Wala siyang inaasahan na darating kaya naman ay ayaw niya sanang pagbuksan ngunit wala yatang balak na lumayas ang kung sino mang nasa labas. Kaya napilitan siyang bumangon sa kanyang kama. Shit, masakit-sakit. Hindi niya mapigil ang daing. Makirot ang kanyang pagkababae lalo na sa tuwing ihahakbang niya na ang kanyang mga paa. Sandali! Inis niyang bulyaw. Masakit sa tenga ang kanyang doorbell. Sa bagay, wala naman yatang masarap sa tenga na doorbell. Inabot yata ng ilang minuto bago niya mabuksan ang pinto. Pagbukas niya ay bumungad ang isang bouquet ng bulaklak na paborito niya at may mga pagkain pa na mula sa isang kilalang restaurant ng kaibigan ng kuya niya, ngunit hindi niya maalalang umorder siya. Miss Micaela Valdez, delivery po ma'am. Sabi na lalaki na may dalang bulaklak. Kunot ang noong inabot niya ang bulaklak. It's her first time since noong mag-18 siya. Sa personal nag-aabot, yun ang nakukuha niya mula sa mga nagiging tagahanga niya. Ngayon lang na may pa-delivery boy pa, pero at least meron. Besides, there's always called a first time. Don't tell me para sa akin din yan. Untag ko sa isa pang delivery na may mga pagkain. Opo ma'am, magalang na sagot ng delivery man. Pero kuya, hindi pa ako nag-order ng pagkain. Nagtataka niyang sabi dito. Tumawag lang po eh, tsaka no worries po ma'am, bayad na po ito. Sabi nito. Nagtataka niyang pinapasok ang mga pagkain. Good for one person lang naman ngunit andun ang kanyang all-time favorite na buttered shrimp kung kaya ay kaagad na nanubig ang kanyang bagang. Medyo nakakagulo na din naman na kasi ang kanyang bituka dahil gutom na siya. Sige kuya, thank you. Sabi niya sa mga ito na makaalis na ang mga ito. Matapos na ilok ang pinto ay nilapitan niya ang bulaklak na padala. Sinipat niya ang bawat bahagi at hinahanap ang note na malamang ay kasama nito. Curious siya kung sino ang nagpadala sa kanya ng mga bulaklak. Sa itsura pa lang ay alam na agad niya na mamahalin iyon. Isang kulay pula na papel ang napansin niya kaya kaagad niya iyong kinuha at binasa. Nangunot ang kanyang noo nang mabasa ang nakasulat sa note. Baby, you look beautiful last night. I love you. Eat your lunch now. Yun ang nakasulat. Tila naman ang lamig siya sa nabasa. Imposible naman na makilala siya ni Rafael dahil nakamaskara siya kagabi. Lalong imposible na ito ang nagpadala sa kanya dahil never na mag-I love you iyon. And lastly, sa party lang siya pumunta kagabi. So maaring isa sa mga kaibigan ng kuya niya. Pero walang sino man sa mga ito ang maliligaw niya. Madalas pa nga siyang tawagin na baby ng kapitbahay. Napatitig siya sa mga bulaklak. Pilit na iniisip kung sino ang posibleng nagpadala ng mga iyon sa kanya. Mamaya-maya ay kumalam na ang kanyang sikmura kaya naman kaysa estresan ang kanyang sarili sa pag-iisip kung sinong Poncio Pilato ang nagbigay sa kanya ng mga iyon ay mas pinili na lang muna niya na lamnan ang kanyang sikmura.
Mabilis ang kanyang naging pagsubo pero syempre, tansyado pa rin naman niya. Nang matapos ay nagligpit siya at muling bumalik sa kanyang pwesto kanina upang isipin na naman kung sino ang maaaring nagpadala ng mga iyon. Tinawagan niya si Rich. Bes, kamusta? Bungad nito sa kanya. Ito, ayos naman. Ikaw? Tanong niya din. Ayos din. So, kumusta? Umatan ka talaga ng party ni Rafael? O si isa nito. Napapansin niyang umiiwas na din ito sa kuya niya na kinababaliwan nito. Di tulad noon na habol ng habol. Oo, pumunta ako. Boring naman. Reklamo niya dito. Anong boring? So, nagkausap ba kayo? Tanong nito. Sino? Taka niyang tanong dito. Sino ba ang dapat niyang makausap? Wala yata siyang maalala. Si Rafael ang tinutukoy ko. Naku, alam ko naman na siya ang tinutukoy mong mahal mo, di ba? Malamang kung kaharap niya ito ngayon ay nakairap na ito sa kanya. Tia? Tanggi niya. Hanggat maaari ay ililihim na lang niya ang kung ano mang kanyang nararamdaman. Mahirap naman kasi ang kanyang sitwasyon. No worries, best. Ako lang nakakaalam. Nabasa ko sa notes mo nung college tayo. Anyway, kahit kiss man lang sana yung nanghingi ka. Pilyang sabi nito. Kung alam lang nito ng more than ang kanyang iginawad kagabi. Ilang round na sagupaan ang kanilang pinagsaluhan. Oh, natahimik ka na dyan. Untag nito sa kanyang pananahimik. May nagpadala kasi ng bulaklak at pagkain ngayon lang. Wala namang pangalan na nakasulat, basta pinadala lang. Ay, baka galing kay Papa Rafael na yan. Tudyo nito. Agad na pinamulahan siya ng muka. How she wish pero alam niyang napaka-imposible noong mangyari dahil alam niyang hanggang sa mo lang talaga silang dalawa. Hoy Rich, huwag mo ipagkakalat at tsak naaasarin na naman ako ng mga kaibigan ng kuya ko. Oo ba? Sige na, babush at matutulog na ako. Paalam nito sa kanya. Naintindihan niya na ngayon ang kahalagahan ng oras. Kung sana'y kasintapang siya ng kaibigan noon, baka matagal na siyang nakamove on. Sus, i-stalk mo naman siguro si Kuya Lyndon eh. Tukso niya dito. Tumawa lang ito. As if may pag-asa ko sa kuya mo. Bye na. Sabi niya dito. Nang may baba ang cellphone ay unti-unti na naman nanumbalik ang mga masasakit na pangyayari sa buhay niya. Lalo na't malaki ang posibilidad na makahanap na ito ng babaeng mamahalin sa Canada. Nawala na ang katiting na pag-asa na umusbong sa kanya noong nasa Palawan sila. Nang sumunod na araw ay medyo inaaliw-aliw na niya ang sarili. May konting kirot pa sa kanyang masalang bahagi ng katawan ngunit normal lang naman yata iyon lalo at malakat mahabang Armalite ni Rafael. Pupunta nga ako ng mall. Inis niyang reklamo kay Wenny kasi nagyayaya na naman na magsalon. Ikakapasalon pa lang naman ito noong 1 linggo. Naku sige na nga. Bye. Tila ito pa ang galit. Napailing-iling siya sa ginawi ng babae. Kahit kailan ay naiinis talaga siya sa pagiging maarte nito na kung minsan ay wala na sa lugar. Ayos lang naman kasi na mag-inarte ka sa tamang lugar. Hindi yung lahat ng oras ay maarte ka. Ano yun? Sila ang mag-a-adjust para lang masamahan siya sa lahat ng mga lakad? Ewan ba niya kung bakit ganoon ang babaeng iyon? Dali-dali siyang naglakad. Kailangan niyang maabutan ng bookstore na may sale ng mga books na gusto niya. Kaya naman ay naglaan talaga siya ng araw at oras na makapunta kahit na anong mangyari. Paliko na siya sa kabilang side ng mall nang mahagip ng kanyang mata si Rafael. May kaakbay itong babae na maganda. Kinusot niya ang kanyang mga mata, baka sakaling namamalikmata lang siya. Ngunit totoo nga ang lalaki. Mabilis siyang nagtago sa may malapit na mga display rack. Hindi naman sa naduduwag siya ngunit ganoon na nga. Baka ipakilala bigla iyon sa kanya ni Rafael bilang ang pinapalaki nitong babae. Baka bigla siyang umiyak sa harap nito. Mahirap na kung magpakita siya ng kahinaan dito. Tama na yung naiwala niya ang kanyang virginity dito. Kung totoo wala naman itong kasalanan kung may nangyari man sa kanya dahil siya ang gumawa ng initiative na may mangyari. Inihain niya ang kanyang sarili dito kaya siya ang dapat nasisihin. Nakita niya ang sweetness ng dalawa na tila naghaharutan pa. Ang bawat hampas ng kamay ng babae kay Rafael ay mistulang punyal na paulit-ulit na itinatarak sa kanyang puso. Masakit pa lang talaga yung makitang pag-aari na ng iba ang iyong iniibig. Asawa mo? Narinig niyang sabi ng kung sino. Paglangoy niya ay isang babaeng kasing edad marahil ng kanyang ina ang nasa harap niya. Hindi po. Sagot niya. Nobyo? Tanong nito. Ex mo? Hayaan mo na, maganda ka naman. Hanap ka na lang ng bago. Bagay sila ang sweet-sweet pa. Tila insensitive na sabi ng babae.
Ang sarap ihambalo sa flooring na may baga at asido para matsugi na agad. Diyos. Hindi, kaibigan ng kuya ko. Sagot niya na lang. Bakit hindi ka magpakita? Tsaka para kang iiyak. Sabi pa nito, napaka-pakaalamera. Lord, kabayan niyo po ako. Baka makasungal-ngal ako ng bunganga nito. Naidasal niya. Baka isumbong ako. Teka, bakit ka ba nangingialam? Pumili ka na nga lang dyan. Inis niyang asik dito. Naglakad na siyang pakabila. Nakita niya pang pumasok sa isang kainan ng dalawang pareha. Sakit sa heart ng tanawin ngunit wala siya ibang magagawa kundi ang palihim na damhin ang sakit ng nakita. Marami naman kasi lugar na pwedeng puntahan ng mga ito. Dito pa talaga kung saan siya gumagala. Akala niya pagkatapos ng despedida ay lalayas na ito ngunit mukhang sa sunod na linggo pa ang alis nito. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Jam ang tumatawag sa kanya. Hello Bes, nasan ka ngayon? Bungad dito. Dito, gumagala-gala lang. Bakit? Sabi niya naman, naganap siya ng area na kung saan ay pwede siyang umupo. Masakit na kasi ang balakang at mga hita niya sa kakalakad. Nang makaupo ay hinilot-hilot niya ang kanyang hita hanggang sa binti. Sama ako? Nasaan ka ba? Tanong nito. Salamat naman kung may makakasama na siya. Nakakatamad umikot pag mag-isa ka lang. Sa D. Hopkins, bagong branch nila. Sagot niya dito. Hintayin mo ako, anduin na ako. At hindi na siya nakasagot pa dahil pinatay na nito ang tawag. Sa kanila magkakaibigan si Jom at Rich ang pinaka-close niya. Mas matitino ka sa dalawa kumpara kay Wenny at Maggie. Nawalumbaba siya habang hinihintay ang kaibigan. Himala at hindi magkasama ito at si Yael. Simula kasi na maging formal na magkarelasyon na ang dalawa, 4 na buwan na ang nakakalipas, hindi na mapaghiwalay ang mga ito. Alam niya kung gaano kabaliw ang kaibigan sa lalaki kaya naman ay inaasahan na niya na magiging hot item ang dalawa. Di birong heartbreak din ang dinanas ni John bago pa man nagkarelasyon ang dalawa. Galing sa isang palpak na relasyon ng mga magulang si John kaya may trust issue ito. Ngunit mukhang masaya naman ang buhay pag-ibig nito sa ngayon. Isang problema ang biglang sumagi sa kanyang isip kanina lang. Wala siyang matandaan kagabi na gumamit sila ng condom o anumang birth control method. Maaari siyang mabuntis ngayon at ang inaalala niya ay kung ano ang sasabihin niya sa kanyang pamilya. Ni hindi pa siya nagkakanobyo kahit na minsan. Lalong wala namang lalaki na nag-uugnay sa kanya. Kaya alam niyang malaki iskandalo kung sakali na mabuo. Di kasama sa plano niya ang magpabuntis at lalong-lalo na ang maging isang single mother. Alam nga namang sabihin niya na may nangyari sa kanila ni Rafael. Nakamaskara siya kagabi. Pwedeng-pwede nito ikaila ang pagiging ama sa magiging anak nila. At ang mas malala, baka ay kamuhian pa siya ng lalaki oras na mangyari ang bagay na iyon. Napaisip naman siya ng mga senaryo na maaari mangyari oras na dumating ang araw na kinatatakutan niya. Sana lang ay matanggap siya ng kanyang pamilya sa kabila ng lahat. Mom? Dad? Buntis po ako? Pag tinanong kung sino ang ama ay mahihimatay siya kunwari. Tapos iiyak kunwari na rape siya para hindi nahanapin ang ama na ipinagbubuntis niya. Ngunit naisip din niya paano kung maging kamukha ng bata ang ama. Lagot na. Kung si Mama Mary conceived by the Holy Spirit, siya naman conceived by the yummy jumbo hotdog. Liyam siyang natawa sa naisip. Hey Best! Bati nito na pinukpok pa ang mesa na nasa harap niya na bahagya niyang ikinaigtad. Ang layo na naman kasi ng kanyang iniisip kaya hindi niya namalayan ang pagdating nito. Hey, saan tayo next? Tanong niya dito na muntik ng mapamura matapos maramdaman ang pananakit ng mga hita. Oh, napano ka? Takang tanong nito nang makita ang ginawa niyang pagmassage ng kanang hita niya. Namanhid sa upo ko kanina. Tara na, mawawala din ito. Sabi niya na pinilit na gawing normal ang lakad kahit na masakit sa tuwing hahakbang siya. Tara, papagupit ako. Sabi nito. Wow, himalat magpapagupit ka. Punan niya dito. For a change at new life. Sagot nito. Nahimigan niya ang pait sa sinabi nito. May problema ba? Tanong niya dito. Malapit ang matapos sa 5 buwan. Sabi nito. Nang matanto ang sinabi nito, ay ganoon na lang ang awa niya para sa babae. May 5 months rule na sinusunod si Kuya Yael niya simula pa noon. Kaya nga nagtataka siya kung bakit pumatol ang kaibigan sa kabila noon. Walang lumalagpas ng 5 months sa relasyon ni Yael. Ayon sa kuya niya na best friend ni Yael, pag nagbigay ng malaking halaga si Kuya Yael ay automatic break na ang kung sino man na karelasyon nito. Parang separation fee lang. Sad but too late for Jom to regret. So binigyan ka na ng separation fee?
May 2 linggo pa naman bago ang monthsary niyo Tanong niya dito. Naghintay sila sa loob ng salon dahil may maraming customer. Hindi ko tinanggap, pero hindi naman makapal ang mukha ko para makasiksik sa buhay niya. Hindi naman ako manhid para hindi maramdaman na, the 5 months rule niya. So ako na ang iiwas sa kanya. And this will be the start. Nagpalit ako ng number. Malungkot na sagot nito. Ouch na ouch talaga, best. Bata ka pa naman, you could find someone na pang matagalan. Yung pang lifetime. Sabi niya dito na ngumiti. Sana nga. Masakit naman talaga pag nabigo, di ba? Hindi naman ako mamamatay sa sakit ng dibdib. Sabi nito na may luhang tumakas sa mata. Alam niya ang sakit na pinagdadaanan nito ngayon. She's been there too. Alam niya kung gaano kahirap ang umiwas lalo't iisang circle of friends lang ang dalawa.